Hallelujah, 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 Hallelujah. Sapon ay manatili, siya't sa atin na lagi, mamumungang malwalhati. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. May isang kwento na madalas kong sinasabi kapag nababasa ko ito. No? May isa daw lalaki na naghirap na hirap makakuha ng trabaho. Kailangan na niya makakuha ng trabaho dahil mayroon umaasang pamilya sa kanya. Marami siyang in-applyan pero parang walang tumatanggap. At minsan napadaan daw siya sa isang zoo, parang Manila Zoo. Ganyan, no? At may nakita siya doon na parang gwardiya at sabi niya, "Pwede ba mag-apply?" Sabi ng gwardiya, "Wala akong alam na opening pero pasok na kayo dyan." No? Nakausap nitong lalaking ito yung namamahala at siya ay nabigo dahil wala namang bakante. Ang sabi ng lalaki, kahit ano po. Kukunin kong trabaho, kailangan ko ng trabaho. Sabi nung namamahala, kasi ang kulang lang naman dito, unggoy. Unggoy na, kulang unggoy. Kaya mo bang maging unggoy? Sige po, meron ba kayong costume? O sige, kahit ano po, basta magkaroon ako ng trabaho. So, ginawa sa kanya, sinuotan siya ng costume ng isang malaking gorila, no? At ipinasok siya dun sa isang hawla. No? Nagbukas yung zoo na yon, yung parke na iyon, at unang-unang mga pinuntahan ng mga tao ay yung kanyang hawla, yung kanyang kulungan. Noong nakita niya yung mga tao, yung mga bata, no? Nagsimula siyang kumilos na parang isang malaking gorila. No? Tuwang-tuwa siya dahil yung mga bata naaaliw sa kanya, pati yung matanda. No? Nakita niya yung lubid, naglambitin siya. Naku, lalo nagsigawan yung mga tao, tuwang-tuwa sa kanya. Siya naman, tuwang-tuwa na rin, libang na libang sa kanyang trabaho dahil marami siyang napapasaya. Aba, hindi niya akalain sa kanyang kasiyahan, sa kanyang nakikita,
naputol yung lubid na kanyang dinuduyanan, At siya ay tumilapon sa kabilang hawla o sa kabilang kulungan. Nagulat siya dahil ang kulungan na iyon ay isang malaking tigre. Nako, lumapit sa kanya. Nagsisigaw siya, "Saklolo! Saklolo!" Walang makarinig sa kanya, "Saklolo!" Lumalapit na yung tigring gano'n, "Saklolo! Saklolo!" Biglang nung kakagati siya, napapikit na lang siya. Sa kanyang pagkakapikit, may narinig siya. Tinig ng isang tao, "Shh, huwag kang maingay, huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Mabibisto tayo." Yung palang tigre, tao din. Yung nasa loob. Bakit ko naisip ito? Ebanghelyo ang sabi meron daw mga lalapit, sa bayan ng Diyos, mag-ingat daw tayo dahil para silang mga maamong tupa, ngunit ang totoo, sila pala ay mga asong gubat. No? Asong gubat. Kabaliktaran ng kwento, na may mga yung maaamo, mababait, pero ang kalooban daw noon ay mabangis, masama. Ito ay isang warning, isang paalala. Pinag-iingat tayo ng Diyos sa mga bagay na ating pinakikinggan, sa ating mga bagay na pinaniniwalaan. Dahil batid ng Panginoon, minsan tayong mga tao ay tayo ay nanunukat, sinusukat natin ang mga bagay sa itsura, sa mga nakikita mo, sa mata lamang. Pero ang sabi ng Panginoon, saliksikin yung kalooban. Tignan nyo kung ano ang magiging bunga. Ano ang magiging bunga nito. Diba tayo, madali sa ating kumilala ng tao, kumilatis ng tao, sa panlabas na kaanyuan lamang. Minsan ako ay nakasakay dati, nung ako'y kolehiyo, nakasakay ako sa isang bus pauwi ng bahay. May sumakay, disenteng-disente, nakabarong. Hindi nagtagal, biglang naghihiyawan yung nasa likod. Bakit? Abala, yung nakabarong pala ay isang mandurukot. Hindi na maakalain na ito ang kanyang gagawin dahil napakapustura, mukhang mabango, maganda ang damit. Parang minsan ganoon pag nag-iingat tayo ng Panginoon na sa ating mga pagsusuri ng ating pinaniniwalaan, wag natin basta-basta ito pakikinggan. Tignan natin kung ano ang bunga nito. Ito ba ay yung pinaniniwalaan ba natin? Ito ba ay nagbubunsod sa atin para mas maging mabuting tao? Tayo ba ay mas nalalapit sa tao? Mas nagiging maunawain ba tayo sa mga pangyayari? Mas nagiging mahaba ba ang ating pasensya? Kapag yung mga naririnig nating mga turo, caption, quotable quotes ay tumutulong sa atin para mas maging mabuting tao, ay yun po ang tatanggapin natin. Pero kung mapansin natin, pagkatapos ng ilang araw o ilang panahon na pinaniniwalaan natin si ganito, ito ay ating ginagawang paniniwala. Pero sa bandang huli, tayo naman ay nagiging masama. Tayo gumagawa ng hindi maganda. Mas napapalayo tayo sa tao, sa kapwa natin. Mas nagiging masungit tayo. Ay yun po, doon tayo pinag-iingat ng Panginoon. Sa makatuwid, anong sinasabi ng Panginoon sa atin? Suriin natin ng maigi ang lahat ng ating paniniwalaan. Suriin natin maigi yung ating mga sinusundang mga filosofiya, paniniwala. Tignan po natin dahil ito po ang isang gawain ng demonyo. Tayo ay linlangin. Tayo ay makuha
sa pamamagitan ng kasinungalingan. Nangangailangan ito ng matang makakakita ng katotohanan. Kaya sa misang ito po, batid natin, nakapaikot ang mga panlilinlang ng kalaban ng demonyo. Sa misang ito, tanggapin natin ang katotohanan. Ang Diyos na nagpakilalang siya ang katotohanan. At hilingin natin sa Diyos na nawa kung ano man ang pinaniniwalaan natin, kung ano man ang ating sinusundan, ito ang maging dahilan at paraan na tayo ay maging mas mabuting tao.